Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na disiplinadong pamumuhay Kristiyano. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia, New King James Version, liban na kung babanggitin. Ang ating paksa ay tungkol sa disiplina. Disiplina doon sa punto na disiplinado. Ano ba papasok sa ating mga isipan kapag narinig natin itong salitang disiplinado? Sa English niyan, yung salitang disiplinado ay discipline. Sa pagpapakahulugan niyan, ng salitang discipline, sa pangkalahatang kahulugan niyan sa mga dictionary, eto, sa Tagalog, mga kapatid, sabi, pag sinabing discipline o disiplinado, pagpapakita ng kontroladong anyo ng pag-uugali o paraan ng paggawa. Ibig sabihin, mga kapatid, ang taong disiplinado ay may kakayahang supilin, pigilan, may kontrol siya sa kanyang katawan, sa kanyang sarili upang magawa niya kung ano ang nararapat at kung ano yung wasto. Meron siyang wastong pag-uugali ayon sa pamantayan ng kanyang paniniwala. At ang paniniwalang tinutukoy natin dito, siyempre, yung paniniwalang Kristiyano. So, maraming discipline, pero dito focus tayo sa itinuturo ng Biblia. So, disiplinadong pamumuhay Kristiyano. Tatalakayin natin dito, mga kapatid, yung itinuturo ni Apostol Pablo, yung tungkol sa pagdidisiplina natin sa ating mga sarili, sa ating pamumuhay, na tinalakay niya rito sa 1 Corinto 9:24 hanggang 27. So, basahin po muna natin ang ating mga pangunahing talata. 1 Corinto 9:24 hanggang 27. Sabi rito, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Kaya't tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila yon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira. Ngunit tayo sa walang pagkasira. Kaya't ako'y tumatakbo na hinigaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusuntok na hinigaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin, upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. So yun po ang nilalaman ng ating mga pangunahing talata. Diyan na obserba natin, mga kapatid, yung dalawang motivation. Dalawang motivasyon para sa disiplinadong buhay. Nakita natin dyan, mga kapatid. Parang pag sinabing motivation, yan yung naghihikayat sa atin, nag-encourage sa atin para magsumikap na magkaroon tayo ng disiplina sa ating katawan, sa ating pamumuhay sa araw-araw. Ano yung dalawang motivation na yan? Na kung walang motivation kasi, hindi natin gagawin. Walang nagtutulak sa atin. Ito yung nagtutulak sa atin para disiplinahin natin ang ating mga katawan. Number 1, yung halaga, yung value ng walang hanggang gantimpala. At yung number 2, yung panganib ng disqualification. Ayon dyan sa 9:24 hanggang 27. Yan yung nakita natin. Yung motivation na naghihikayat sa atin para ayusin natin ang ating pamumuhay. Pag-aralan natin yung dalawang bagay na yan, mga kapatid. Ang halaga ng walang hanggang gantimpala. Ito yung sa verse 24 yan, hanggang 26 yan, mga kapatid. Sa tatlong mga talata to. At dyan sa tatlong talata, mga kapatid, nating babasahin, ay makikita natin ang ilang mga punto. Punto number 1, na tayo'y nasa isang labanan. Labanan ng takbuhin. Race, karera. No, sabi rito, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbo lahat? So, tungkol sa pagtakbo, no, mga kapatid, putulin mo na natin dyan. Tumatakbo, yung salitang takbuhan dito, sa English, race, mga kapatid, sa pagkakasulat niya sa wikang Grego, ay stadion. Marahil lang, ha? Mukhang dyan nga, kinuha yung salitang stadium. Diba? Rizal Memorial Stadium. Alam niyo yan? Doon sa may Vito Cruz. Ano ba nasa loob nun? Track and field. Track and field yun.
nandun ang karera, no, mga atleta, di ba? A race course, sabi nga diyan, no? Na sa wikang Grego, nung panahon na yon, yung kanilang stadion ay isang paligsanan sa takbuhan yan na may haba na 180 meters lang. So dito yung sinasalarawan ni Pablo ang ating spiritual na takbuhin. Meron tayong spiritual race, mga kapatid. Hindi literal, kaya tawag natin spiritual race. Hindi literal na tatakbo tayo na gaya ng mga atleta. Diyan lang ikinukumpara ni Pablo. O tungkol sa ating spiritual race, lumabas muna tayo sa unang Korinto. Punta tayo doon sa sinasabi sa Hebreo. Tingnan yung sinasabi rito. Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. At tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. So may takbuhin na inilagay sa harapan natin. The race that is set before us. So may inilagay. Sino naglagay niyan? Toral, ang Diyos. Inilagay tayo sa takbuhing inilagay natin. Ibig sabihin, meron tayong tatakbuhan talaga. Dapat kasama tayo lahat sa karera, mga kapatid. At ang bilin sa atin dito, sabi rito, itabi natin ang bawat mabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag. So dapat, pag tumatakbo tayo, wala tayong mga pabibigat na bagay. May nakita ba kayo na lumaban sa track and field na may dalang backpack? Matatalo ka, baka hindi ka makarating sa finish line. Ganon din tayo. At ang tinutukoy dito na nagpapabigat sa ating takbuhan ay yung pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. So, yung tungkol sa mga kasalanan. Kaya tayo mga mananampalataya, mga kapatid, ay gaya ng mga manlalaro sa Olympic. Meron tayong race, takbuhin na dapat takbuhan natin. Na gaya ng mga manlalaro na atleta ay kailangan magsumikap tayo na tapusin ang ating takbuhin, harapin natin yan. Kailangan harapin natin. Kaya sabi rito, tumakbo tayong may pagtitiis. Takbuhin natin yan, may pagtitiis. Pagtiyagaan natin, magpursige tayo. So may takbuhin, di ba? Meron tayong race, para tayo nasa race track, mga kapatid ng track and field. So, meron tayong labanan na hinaharap. Laban to sa mga kasalanan, mga kapatid. Dahil sabi nga doon sa Hebreo yung binasa natin kanina, itabi natin yung mga pagkakasala na pumipigil sa atin. Nagpapabigat yan. Na maaaring masilo tayo at hindi tayo makatapos. Kailangan makatapos tayo. Kailangan marating natin yung gantimpalan. So, yan ang unang punto. Nasa labanan tayo. Ikalawang punto makikita natin dito, diyan pa rin tayo sa talata, ay sabi nito, tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Yung sinasabi sa ikalawang paralala, no? Tumatakbong lahat. Sa takbuhan, lahat tumatakbo, di ba? Lahat ng player, takbo, sige, game. Pero isa lang ang tumatanggap ng gantimpala. Isa lang naman talaga ang champion, di ba? Lalo na noong unang panahon, marahil wala silang silver medal noon, walang bronze medal. Yung silver, di ba, sa pangalawa. At yung pangatlo, yung bronze. Mukhang gold medalist lang nung araw, parang ganun, di ba? So, dito mga kapatid, bagamat ganun nga sa literal na Olympic noon, sa ating mga mananampalataya, ay hindi ganyan. Hindi yung isa lang ang mananalo. Hindi naman ito ang target ng aral ni Pablo na iisa lang ang mananalo sa atin. Dahil lahat tayo kailangan manalo. Lahat tayo kailangan marating yung gantimpala. Sa konteksto nito, mga kapatid, sa hanay ng mga talata dito sa ating main verse, mula rito sa 24 hanggang 27, ang aral na nais talagang ibangon ni Apostol Pablo, ay may kaugnayan dito, doon sa susunod na paralala. Hindi yun doon sa iisa lang mananalo, alam ba, isa lang sa atin manalo. Di ba? Sabi nito, kaya't tumakbo kayo sa gayong paraan upang yun ay inyong pagwagian. Yan ang importanteng punto dyan. Tumakbo tayo ng ating takbuhin sa paraan. Sabi sa gayong paraan, sa paraan na gaya ng isang atleta sa takbuhan na ang layunin niya ay magwagi ng gantimpala. So sa ating paglalakbay dito sa ibabaw ng lupa bilang mga Kristiyano,
isipin natin na para tayong atleta, kailangan marating natin yung gantimpala. Yung punto dito, hindi yung iisa lang ang mananalo, magwawagi ng gantimpala. Hindi naman isa lang mananalo ng gantimpala na inilaan ng Diyos, di ba? Para sa kanyang mga anak. Kundi, bagkus, ang pinakapunto rito, tumakbo tayo sa paraan na ang mentality natin, kailangan ang goal natin makarating doon sa gantimpala. Makamit natin yun. Alam niyo mga kapatid, ginagawa natin yan. Lahat tayo mananalo dapat. Lahat tayo dapat magwagi. At gagawin natin yan. Kung paano pinatutupad sa atin ng banal na kasulatan na tayo mga mananampalataya kay Kristo dapat magtulong-tulong tayo sa isa't isa para marating natin yan. Hindi ako tatakbo sa takbuhang yan. Sa takbuhang inilagay sa harapan natin ng Diyos, hindi ko tatakbuhin ng solo flight yan na hindi ko itindihin yung mga kasamahan ko. So, yun yung point ni Pablo na tayo, magtulong-tulong tayo, harapin natin yan. Kailangan lahat tayo makarating dyan. Dapat walang maiwan sa atin. Sabi nga sa Galatia 6:2, dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa. Isa't isa, dalhin daw mga pasanin ng isa't isa. At sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Matutupad daw natin ang kautusan ni Kristo kapag dinala natin ang pasanin ng isa't isa. O gayon natin, tutuparin ang salita ni Kristo. Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa. Yung matapos natin, ang takbuhin natin, ay isang community project yan, mga kapatid. Community project, lahat tayo dapat kumilos, magtulong-tulong. Wala tayong iiwanan. Pero paano naman kung nagdesisyon yung isang kapatid na ayoko na? Pag talagang ganun, wala na tayong magagawa. Pero lahat ng willing, lahat ng may gusto na makarating sa gantimpala, magtulong-tulong tayo. At alam nyo, yung talata nga sa Galatia 6:2, nagtuturo sa atin na hindi maaari na ang isang Kristiyano ay hindi makisama sa kanyang local church. Local church naman. Alam mo, palagi natin binabangkit yan mula nung nagkaroon tayo ng lesson tungkol sa local church para naman makita ng mga kapatid na huwag naman puro online tayo. Nag-online tayo, karagdagang kaalaman lang to. Pero dapat mga kapatid, sa abot ng ating makakaya, dumadalo tayo sa local church. At dapat meron tayong dedikasyon dun sa isang local church na mapipili natin na talagang doon tayo lalago. Paano mo matutupad yung isa't isa kung wala kang local church, di ba? Paano papasanin ng isa't isa ang pasanin natin kung walang local church? Local church pa rin yan. O, naisingit ko lang yan, mga kapatid. No? Mabalik tayo rito. So dito, sa talatang yan, ay hindi naman ang point ni Pablo yung isa lang ang tumatanggap. Kundi, ang point niya rito, sa ganung paraan. Kung paano yung nagiging champion sa atleta, sa takbuhan literal, kung paano siya naging champion, sa ganung paraan, tatakbo naman tayo. Tatakbo tayo sa spiritual race natin. Na ang target natin ay magwagi. Umabot tayo sa finish line na nagwawagi, mga kapatid. So, punta tayo. So, yan yung tumatakbo lahat. Pero, iisa lang tumatanggap ng gantimpala. Doon yan sa literal. Pero sa hindi literal, sa atin, abay, lahat tayo tatanggap. No? Kinakailangan, tayo, sa paraan ng mga nananalo, ganun tayo tatakbo. Ikatlong punto natin dito, mga kapatid, yung disiplina ng nakikipaglaban sa palaruan. Tingnan natin sa talata. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. So, ganun ang discipline nila, mga kapatid. Meron silang temperate in all things. Sa lahat, sa lahat ng mga bagay. Maraming bagay silang pinipigilan. Kinukontrol nila. Kasi lalaban sila sa isang labanan . Kinakailangan magwagi sila . So, alang-alang sa gantimpala ay magpipigil ako. Yan yung mga athlete. Ganun din tayo, mga kapatid. Pero yung mga athlete, bakit ba nila ginagawa yan? Ginagawa nila yun upang sila ay makatanggap ng isang corona na may pagkasira. Di ba? Ano ba yung award nila dyan? Trophy, medalya, cash, palakpak, kaluwalhatian. Lahat yan lumilipas yan .
Maging yung nanalo ka sa Olympic. Nandun ang glory habang sinasabitan ka ng medalya at mga ilang panahon pagkatapos nun. Talagang palakpakan, hanga sa iyo mga tao. Talagang para kang sigurong lumulutang sa hangin nun. Pero sandali lang yun mga kapatid. May katapusan yan. Kaya nasabi ni Pablo, para sa isang korona na may pagkasira. Ganun sa athlete. Pero tayo mga kapatid, gagawin natin ang mga pagpupursigi, pagsusumikap natin. Ang target na gantimpala natin, sabi rito, ngunit tayo'y sa walang pagkasira. Alam natin yan eh. Yung walang pagkasira eh. Yung never-ending yan, imperishable. Crown. Corona. Corona yan ang buhay na walang hanggan. Lahat ng nakapaloob sa gantimpala ng buhay na walang hanggan, lahat ng nandyan, walang hanggan. Hindi nasisira. Yung kaluwalhatian hindi natatapos. Yan yung ating gantimpala. Mararating natin yan kapag dinisiplina natin ang ating sarili. Ibig sabihin, ayusin natin ang ating pamumuhay. Di ba pamumuhay Kristiyano? Ang ating pinag-aaralan yung pagdisiplina sa sarili natin. Patuloy pa natin mga kapatid. Sa susunod na talata sa verse 26, nanito yung punto na siguraduhan ang ating pagtakbo. Tandaan niyo yung huli rito, sabi rito sa huli. Kasi yung susunod may kaugnayan dyan eh. At sabi rito, ngunit tayo'y sa walang pagkasira. Yung corona na gantimpala na tatamahin natin, yung matatanggap natin mula sa Panginoon. Kapag tayo nanalo, hindi isa lang mananalo ha. Kapag tayo'y tumakbo, naggaya ng disiplina, yung dinisiplina natin ng ating mga sarili para manalo, koronang walang pagkasira yan. At dahil nga dyan, ang sabi ni Pablo, kaya't, binigyan natin din yung kaya't, ibig sabihin, konklusyon niya ni Pablo. Konklusyon sa nakaraang huli na sinabi niya na ang ating pakikipaglaban sa takbuhan ay upang makamit ang hindi nasisirang gantimpala, kundi bagkus ng walang pagkasira ang makukuha nga natin. Kaya dahil dyan, kaya sabi niya, ibig sabihin, dahil dyan, ang kanyang ginawang pagtakbo ay ganito. Ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. So, hindi gaya ng walang katiyakan. Kaya nasabi natin, siguraduhan. Dapat sigurado. Ibig sabihin tiyakan to, hindi tayo nanguhula. Hindi tayo nangangapa. Dapat bawat move natin, bawat pagkilos natin, sigurado sa ating takbuhin. Hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa akin. Alam niyo yung sumusuntok sa akin? Di ba? Parang boxer, boksingero, di ba? Nagja-jab na wala namang kalaban. Practice lang naman yun eh. Suntok-suntok. Yung ganon. Nakikita natin yan sa mga pelikula. Sa mga, kay Pacquiao, nakikita natin. Ganon. At during labanan, yung bago maglabanan, parang warm up nila yon, di ba? Pero during labanan, may mga suntok pa rin talaga na pag sumuntok, hangin lang ang tinatamaan dahil mabilis din umilag yung kalaban eh. Di ba? May ang daming suntok ng mga boksingero na sumasablay rin. Pero pag tinamaan ka nun, lagot ka. Pero kaya pinapractice naman ng kalaban, kapwa sila nagpa-practice kung paano iilag. So marami silang suntok sa hangin. Pero sabi ni Pablo, mga kapatid, ang kanyang pagsuntok, siguraduhan. Hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ano ibig sabihin yan? Hindi naman boksingero si Pablo, di ba? Hindi naman tungkol sa boxing yung sinasabi niya. At hindi naman ibig sabihin, in-encourage tayo na mag-boxing. Ito mga kapatid ay ilustrasyon lamang na sa bawat hakbang ni Apostol Pablo sa kanyang takbuhin na ibinigay sa kanya ng Panginoon, ay hindi siya nag-aaksaya ng kanyang mga pagkilos. Walang sayang na suntok. Di ba? Dahil sa gantimpala yan, kaya't
Sabi niyan, di ba? Kaya konklusyon niyan, yung nakaraan niya sinabi tungkol sa gantimpala. Dahil sa gantimpala, yung gantimpalang koronang walang kasirahan sa buhay na walang hanggan, ay hindi niya sinasayang ang bawat pagkakataon upang matapos niya yung kanyang takbuhin. Hindi niya pinalampas ang kanyang layunin. Hindi siya nagsumikap at ginugol ang kanyang mga lakas sa wala. Di ba? Bawat suntok na kanyang pinapakawalan ay sigurado at hindi niya sinasayang ang kanyang lakas kung hindi rin lang naman magbubunga ng resulta. Hindi siya nagsusumikap na may padalos-dalos. Tinitiyak niya ang bawat suntok niya. Hindi literal ang suntok yan, no? Bawat pagkilos yan. Ngunit ang lahat ng kanyang pagsisikap, mga kapatid, talagang merong direksyon. May direksyon talaga sa dakilang layunin niya. Ano ang dakilang layunin dito, mga kapatid? Para masupil niya yung kanyang kaaway. Ano ba kaaway natin talaga? Kasalanan at yung mga tiwaling pagnanasa ng laman. So yun, mga kapatid, bakit ba ginawa yun? Ano ang motibasyon? Dahil doon sa halaga ng walang hanggang gantimpala. So yan po, nakikita natin dyan. Dumako tayo sa susunod na motivation. Actually, ito yung last verse sa coverage natin. Dahil hanggang 26 tayo kanina. 27 na lang natitira at konting mga talata. Itong isang nagmamotivate sa atin. Yung panganib ng disqualification. Huwag nating kakalimutan yan. Na merong panganib, may danger na ma-disqualified tayo. Kasi pag walang danger, pag walang warning na ganyan, at iniisip mo lang, sigurado na ako maliligtas. Okay, sigurado tayo maliligtas. Conditional yun. Kung mananatili ka sa pananampalataya. Pero kung pawarde-warde ang buhay natin, pasuray-suray ka dyan, palasing-lasing ka dyan, namumuhay ka sa pakikiapid, hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos, palagay mo kaya maliligtas ka? Tingnan nyo, mga kapatid. Yung panganib ng disqualification, kaya kailangan disiplinahin natin ang buhay natin. Ang sabi ni Pablo, ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin. 2 puntos to, mga kapatid. Anong punto? Sinusupil ko ang aking katawan, number 1. Number 2 ay ginagawa itong alipin. Yung katawan, ginagawa niyang alipin. Number 1, sinusupil ko ang aking katawan. Sa English yan, I discipline my body. So, dapat dinidisiplina natin ang ating katawan. Di ba? At kailangan maayos natin ang ating katawan. Ganito yan, mga kapatid. Karamihan sa mga tao, kabilang na tayo mga Kristiyano, sa halip na yung katawan natin ang sumunod sa atin, ang nangyayari kung minsan, o madalas, tayo ang sumusunod doon sa kagustuhan ng katawan natin. Sabi rito, dinidisiplina, nagtitraining ka at ginagawa mong alipin yung katawan mo dapat. Hindi ikaw ang alipin ng iyong katawan. Pag alipin ka ng iyong katawan, hindi yung mga hilig ng katawan mo, yun ang susundin mo. Yung katawan ang nagdidikta sa atin, lahat ng ididikta ng katawan natin, lahat ng kiliti ng katawan na gusto ng katawan natin, pag yun ang sinunod natin, baka mamuhay tayo sa pagkakasala. Sinasabi ng ating katawan, no, sa ating isipan, kung ano yung gagawin natin, hindi dapat ganon. Ang ating isipan dapat na masunod. Yung katawan, tagasunod lang dapat. Ang ating mga katawan, nagpapasya, nagdidesisyon kung kailan tayo kakain. Di ba? Kung ano ang kakainin natin. Kung gaano karaming kakainin natin. Kung kailan matutulog at babangon at iba pa. Pero sa isang atleta, sa isang lumalaban sa labanan na literal, ay hindi siya papayag na ganun. Sinusunod ng atleta ang mga panuntunan ng pagsasanay. Yung mga rules sa pagsasanay sa training. Hindi yung kanyang katawan. Sinasanay niya yung katawan, pinasusunod niya yung katawan kung ano yung standard na training na dapat marating ng kanyang katawan. Hindi siya yung alipin na katawan, kundi inaalipin niya yung kanyang katawan. Ginagawa itong alipin. Tumatakbo siya.
Ito sample mga kapatid, illustration. Tumatakbo ang isang atleta kapag mas gugustuhin niyang magpahinga. Kumakain siya ng balancing pagkain. Kapag mas gugustuhin niya na kumain ng chocolate sundae o kaya ice cream o leche flan. Diba? Natutulog siya kapag gugustuhin niya mapuyat. Kukontrolin niya yun, hindi ako mapupuyat. At gigising siya na maaga upang magsanay kung gusto niya magpahinga, kung mas gusto niya manatili sa kama. Nakita niyo, no? Ibig sabihin, yung mga hilig ng katawan, hindi niya sinusunod. Hilig ng katawan, luxury, magpakasarap eh. Pero ang isang atleta, mga kapatid, ay nangunguna sa kanyang katawan. Siya yung namumuno ng katawan niya. Hindi yung katawan niya ang kumakaladkad sa kanya. Nakuha niyo yun? Kailangan disiplinahin niya yung kanyang katawan. Ganon din tayo, mga kapatid. Ang sabi ni Apostol Pablo, sinusupil ko ang aking katawan. I discipline my body. Hindi mo dapat sundin kung ano yung gusto ng katawan mo. Tingnan mo kung ano yung tama. Merong panuntunan na ibinibigay sa atin ang salita ng Diyos kung paano tayo mamumuhay. Eh kung susundin mo na susundin ang katawan mo, hindi, baka puro kasalanan na magawa natin. Ano ba yung hilig? Di ba? Mga hilig ng laman, yung mga gawa ng laman, ang gusto ng katawan natin. Pero dapat, hindi yun. Ang gusto ng isipan natin, sumunod tayo sa Diyos. So, kailangan supili natin ang ating katawan. Kung nasanay tayo sa sama-samang pag-uugali, baguhin natin yun. Hindi po pwedeng ganun. Bakit ba ginagawa ni Pablo yan? Upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Nakita niyo na may posibilidad na matakwil pa pati si Pablo. Kaya mga kapatid, huwag tayo relax. Sasabihin natin, ligtas na ako kahit anong mangyari sa buhay ko. Totoo yun, ligtas ka kahit anong mangyari sa buhay mo. Maliligtas ang iyong kaluluwa, pero conditional. Conditional ang kaligtasan. Dapat inaayos din natin ang buhay natin. Hindi naman ibig sabihin nun, maliligtas tayo sa pamamagitan ng mga gawa natin. Pero ang isang mananampalataya kay Kristo, dapat maayos ang kanyang mga gawa. Dapat maayos yung kanyang pamumuhay, di ba? O pwede ba sasabihin mo, ligtas ka, namumuhay ka sa pangangalo niya, halimbawa? Maliligtas ka ba sa palagay mo? Kung pinagtataksilan mo ang asawa mo, hindi ka maliligtas. Mamaya, makikita nyo. Maliligtas ka ba kung ikaw lasenggo na araw-araw lasing ka, adi ka pa? Palagi ka sabog. Maliligtas ka ba kung ginugulpi mo yung asawa mo, salbahe ka, holdapper ka, na doon ka nabubuhay? Kung ikaw ay mananampalataya, hindi mo gagawin ang mga bagay na yun. Disiplinahin mo yung katawan mo. Di ba, mga kapatid? Hindi ako galit, ha? Dinidiin lang natin. Kasi pwede tayo matakwil, eh. Sabi nga ni Apostol Pablo yan, di ba? Itakwil, baka matakwil siya. Ano yung matakwil dyan? Become disqualified. Pag na-disqualified ka sa event ng track and field, diba, Olympic, pag na-disqualified ka dyan, wala ka na pagkaasan. Hindi ka na nga patatakbuhin, eh. O kung tumakbo ka man, na-disqualified ka sa ere, wala kang award. Wala kang reward. Ano ba yung salitang itakwil dyan, mga kapatid? Sa pagkakasulat niya sa wikang Grego, adokimos. Adokimos, pag sinabing itakwil. O yan, para mapansin nyo. Yung salitang adokimos, yan yung katumbas ng salitang itakwil, disqualified. Ano ba kahulugan yan? Tingnan yung kahulugan ng adokimos. Ayaw ni Pablo ngayon, dinidisiplina niya raw yung katawan niya para hindi siya maging adokimos. Na pagkatapos siya mangaral na ebanghelyo, bandang huli, adokimos din pala siya. Itakwil din pala, disqualified siya. Tingnan nyo, sa Tagalog ng kahulugan yan, sa Greek dictionary, ibig sabihin ng adokimos ay hindi na-aprobahan, hindi ka approve. Yun ay tinanggihan. Sa pamamagitan ng implikasyon, walang halaga. Literal man o moral, wala kang halaga. Itinapon, tinanggihan, itinakwil. Negative na negative, di ba? O masama-masama yung kahulugan sa wikang Grego. Diyan ang pinangangamba ni Pablo na sabi niya, upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Ayaw niyang itakwil siya. Bakit niya nasabi yan? Kasi pwede siyang itakwil.
Kasi kung hindi siya pwede itakwil, hindi na niya sasabihin yan. Kaya nag-iingat siya. Sinusupil niya, sabi niya. Sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa ko itong alipin. Hoy, katawan, ako ang masusunod dahil hindi ikaw. Hindi ikaw ang susundin ko. Katawan, sumunod ka sa akin, didisiplinahin kita. No? Sinusupil ko, I discipline my body. Alam nyo, pag natakwil tayo, tingnan nyo sa banal na kasulatan, huwag tayo relax. Totoo, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mga gawa natin. Pero common sense naman, mananampalataya ka kay Kristo, hindi ka masusunod sa Biblia, hindi ka masusunod sa salita ng Diyos. Sabi nga rito, tingnan nyo, mga posibilidad na matakwil ng isang tao. Ito, sa pagsisiyasat ng ating sarili. Yung talatang tumutukoy sa ganyan. Ito yung sabi ni Apostol Pablo, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo nga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Yesu Kristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Yung itinakwil, adokimos. Siningitan natin ang Greek word para makakita nyo yung katapat nun. Sa Tagalog at sa English, disqualified. Katulad din yung pagkakagamit niya sa unang Korinto 9:27. So may pagkatakwil kasi. Dito mga kapatid, lumalabas dito, sabi ni Pablo, usisain natin ang ating sarili. Examine yourselves. Testingin natin ang ating sarili. Tayo ba talagang mananampalataya? O baka sinasabi lang natin na tayo mananampalataya? Testingin daw natin kung kayo'y na nga sa pananampalataya. Subukin ninyo. Tingnan natin, subukin natin. Talaga bang mananampalataya? Magtanong ka sa sarili mo, sinusunod ko ba ang salita ng Diyos? Namumuhay ba ako sa kasalanan? Lasenggo ba ako? Mangalunya ba ako? Diba? Mangkukulam ba ako? Sumasamba ba ako sa Diyos-Diyosan? Dapat ko bang gawin? Marami. Ang gabay natin yan, salita ng Diyos sa pagsusuri natin. Kaya sabi, hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Yesu Kristo ay nasa inyo? Sigurado ba tayo na si Kristo ay nasa atin? Ano katunayan mo? Sarili mo, ha? Search mo yung sarili mo. Uusisay mo yung sarili mo. Talaga bang nakay Kristo ako? Baka wala na ako kay Kristo. Ang sasabi rito, maliban na nga kung kayo itinakwil na. Hindi mo malalaman na sa si Kristo. Baka mamaya itinakwil ka na. Pag itinakwil ka, delikado ka. Di ba? Huwag mo sabihin maliligtas ka. So, yan sabi dyan, di ba? Maliban na kung kayo itinakwil na. So, sa pagsisiyasat natin sa ating sarili, tingnan natin, baka naman itinakwil na tayo. Ito pa isang posibilidad na matakwil ang isang tao. Yung punto rito, may mga nagtakwil sa pananampalataya talaga. Hindi talaga sinadya nila. Bakit? Tingnan niyo. 2 Timoteo 3:8. Kung paanong sina Jannes at Jambres ay sumalungat kay Moises. Sa Old Testament yan. Kung paano daw nangyari yun. Nagrebelde sila. Sumalungat sila kay Moises. Ang mga ito'y, may tinutukoy si Pablo, mga ito'y, sumasalungat din sa katotohanan. Mga taong masasama ang pag-iisip. Masasama ang pag-iisip nila at mga nagtakwil at dokimos ninyan sa pananampalataya. Sa konteksto dito mga kapatid, kapag binasa natin mula sa verse 1, verse 8 tayo, di ba? Mula sa verse 1 hanggang 7, hindi ko na sinama. Ito yung masasamang tao na masasama talaga pag-uugali ng mga to na nagbabanal-banalan, mukhang religious sa panlabas lamang na anyo. Kahit na sila'y palagi nag-aaral, mababasa nyo dyan, no? Kahit nag-aaral sila pero hindi sila makarating sa katotohanan. Sila yung mga nagtakwil sa pananampalataya. Ibig sabihin, wala naman talagang wastong pananampalataya dahil sa kanilang mga masasamang pamumuhay at mga pag-uugali. Yung verses dyan sa 2 Timoteo sa chapter 3, bago dumating sa verse 8, yung nga ang tinutukoy, inisa-isa ni Pablo yung mga masasamang mga pag-uugali. Mga mukhang banal, pero masasama ang mga pag-uugali. So, yun po mga kapatid. Ang sabi rito, mga nagtakwil sa pananampalataya. Ito pa, last na posibilidad. Marami pa kumuha lang tayong 3 Mga pahiwatig ng Biblia na posibilidad na matakwil ang isang tao. Ito, tinawag ng mga walang kabuluhan to, yung pagkakagamit ng salitang adokimos. No?
Sabi nito, subalit kung ito'y tinutubuan ng mga tinik at dawag, ito ay walang kabuluhan. Salitang walang kabuluhan, adokimus. At malapit ng sumpain. At ang kanyang kahihinatnan ay ang pagkasunog. Alam niyo, sa context naman yan, hindi ko na kinawanan mo para mapaigsi tayo. Sa context naman yan, mula Hebreo 6:8 yan, 6:4 hanggang 6, hanggang 7 pa, yan yung mga dating naliwanagan na. Nadinig niyo na yan eh. Mga dating nakalasap na ng kaloob ng kalangitan, mga naging kabahagi ng Espiritu Santo. Nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panahon darating. Ibig sabihin mga dating Kristiyano yan. Pagkatapos ito, tumalikod yan. At hindi na sila muling pwedeng panumbalikin sa pagsisisi. So, yan ang mga halimbawa, mga kapatid. Halimbawa yan ng mga talata sa Biblia na nagsasaad sa mga nahiwalay sa wastong pananampalataya. Mga natakwil yan. Pag natakwil ka, wala ka na sa kaligtasan. Wag nating sabihin na kapag natakwil si Pablo rito, maliligtas pa siya. Hindi na siya maliligtas. Kaya yung mga kapatid, pero si Pablo, alam naman natin, hindi niya ginawa yan. Talagang hindi niya pinabayaan. Sinupil niya ang kanyang katawan. Ginawa niya itong alipin. Kinontrol niya talaga para hindi siya matakwil. So yun po mga kapatid. Kaya mga kapatid, yung pangunahing talata natin sa unang Korinto 9:24-27, involved dyan ang salvation. Dahil kung wala namang kaugnayan ito sa kaligtasan, kahit wala na tayong disiplina, pwede na. So, di ba? Kahit wala tayong disiplina sa ating pamumuhay Kristiyano, edi okay lang. Basta ligtas tayo. Kahit wala tayong extra award, okay lang. Kahit wala tayong ibang award, importante, lahat tayo ligtas. Ganun ba yan? Hindi ko ganun yan, mga kapatid. Pwede pala tayo magpasuray-suray na lang. Pwede pala ako kumuha ng maraming asawa. Hinay, maliligtas naman pala ako eh. Hindi ganoon mga kapatid. Yung pinatatanggal sa atin. Pinatatanggal, disiplinahin daw yung katawan natin para hindi naman tayo matakwil. Di ba? So, mali yung kaisipan na sinabi mong mananampalataya ka. Sigurado ligtas ka na. Paano? Paano kung hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos? Hindi ka maliligtas. So, huwag natin kakalimutan na kailangan maging disiplinado ang ating pamumuhay Kristiyano. At huwag din naman natin kakalimutan na yun ang magiging paraan ng kaligtasan natin. Kasi wala naman yung mga disiplinadong pamumuhay kung wala kang pananampalataya kay Kristo. Maraming taong disiplinado sa buhay na wala namang kinikilalang Diyos. Maayos ang kanilang pamumuhay. Pag tingnan naman sa physical, maayos naman yung kanilang pamilya. So, hindi yun. Tayo mga Kristiyano, mga kapatid, dahil tayo mga mananampalataya kay Kristo, ay tinuturoan tayo ni Pablo ng Biblia na hindi lang yung sinasabi natin na tayo mananampalataya. Kundi dapat dinidisiplina natin ang ating mga sarili. Inaayon natin ang ating pamumuhay sa Ebanghelyo. Common sense lang naman yan, mga kapatid. Itong lesson natin ngayon, mga kapatid, tungkol sa disiplinadong pamumuhay Kristiyano. Yan dalawang bagay na yan. Tandaan natin yan. Yan ang motivation natin kung bakit natin ginagawa yan. Kung bakit kinakailangan disiplinahin natin ang ating mga sarili. Dahil walang hanggan ang gantimpala natin. Hindi mo makakamit yung walang hanggang gantimpala kapag hindi mo dinisiplina ang sarili mo. At mapapanganib tayo na ma-disqualified tayo kapag hindi natin dinisiplina ang ating pamumuhay Kristiyano. Siya po yung disiplinadong pamumuhay Kristiyano. Kaya mga kapatid, ingatan natin kung paano tayo namumuhay sa araw-araw. Huwag lang yung aktibo ka nga sa church. Ang gulo-gulo naman ng sex life mo. Ang gulo-gulo ng pamilya mo. Hindi mo irresponsable ka sa pamilya mo.
Hindi pa pwedeng gano'n. Balewala yang pagiging active mo sa church. Kung namumuhay ka sa paraan ng hindi nararapat na pamumuhay, importante yung pamumuhay. Tingnan nyo, mga kapatid. Eto, bago tayo magwakas, huling mga talata na lang to. Madali na unawain to eh. Sabagat madalas nating basahin ito eh. Bihira kasi basahin ng iba ito eh. Masasakit na mga salita to eh. Na dapat talaga matanim sa mga pag-iisip natin ito para maiwasan natin na mamuhay sa mga ganito. Etong babasahin natin eh tungkol to sa mga hindi tatanggap ng kaharian ng Diyos. O kaya hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, katumbas yan na hindi ka maliligtas. Pamilyar kayo rito, mga kapatid. Sinulatan ni Pablo, mga taga-Galacia. Sa Galacia 5:19 hanggang 21 to. Tandaan ninyo, sinulatan dito mga Kristiyano. Dinidiin natin to. Mga Kristiyano sa Galacia ay sinulat to. Pero nagwa-warning si Apostol Pablo tungkol sa pamumuhay nila. Sabi, sa Galacia 5:19, sa Tagalog Popular Version, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Gawa ng laman ang tinutukoy natin. Ano yung mga gawa ng laman daw? Pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay. Ibig masamang pamumuhay. Kahalayan. Alam niyo yung tatlong salitang yan? Pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay at kahalayan. Sa English immorality, impurity, sensuality. Yan yung top 3 na palagi nababanggit ni Pablo. Pag binimension niya yung mga pagkakasala. Lahat yan, mga kapatid, may kaugnayan sa sexual sins. Kasalanan sexual yan. Pagkakabanggit nga dito, kaya sa English, immorality, impurity, sensuality. Sa lumang Tagalog, ito pagkakasulat ng talata din yan. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatwid ay ang mga ito. Pakikapid, karumihan, kalibugan. O di lahat yan, sexual sin, di ba? So yun, iwasan natin yan. Huwag mo sabihin maliligtas ka kung makikapid ka. Kung yung kalibugan mo, hindi mo makontrol. At meron kang impurity sa sex life mo. Huwag mo sabihin mananampalataya ka maliligtas ka. Hindi ka maliligtas. Pag ganyan, pagsisihan mo yan. Pag hindi mo pinagsisihan yan, hindi ka nagbago. Hindi ka maliligtas. Kahit katulad nga ni Pablo baka daw pagkapangaral niya sa iba baka bandang huli matakwil siya kaya dinidisiplina niya ang kanyang sarili. Eto pa, pagsamba sa Diyos-Diyusan. O yan, marami matitigas ang ulo. Hanggang ngayon sumasamba sa Diyos-Diyusan. Nangangatwiran, everlasting na katwiran, na pangangatwiran na hindi naman pagsamba sa Diyos-Diyos. Ninuluhuran mo, dinadalanginan mo, pinasasalamatan mo, hinahinga mo ng tulong, pinupuri mo. Hindi ba pagsamba yan? Ay nako, mga kapatid, nakakapagod dyan. Maraming mga kababayan natin, hindi na mga kababayan natin, mga Kristiyano na hanggang ngayon sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pangkukulam. Teka, napindot ko. Pangkukulam. Totoo pala yung pangkukulam. Pangkukulam, mga kapatid, masama ang pangkukulam. Sa demonyo yan. Walang witchcraft, di ba? Walang sorcery, sabi doon. Walang sorcery, walang pangkukulam, walang witchcraft na mabuti. Walang good witch. Yung mabait na witch lang, si Harry Potter. Akala nila, dahil sa pelikula Harry Potter, may mga good witch. Hindi pelikula lang yun. Witchcraft, sa demonyo yan. Pagkapuot, pagkagalit, paninibuggo, kasakiman, pagkakabahabagi, pagkakampi-kampi. O yung magkakapatid sa pananampalataya, hindi tayo dapat nagkakampi-kampi, nagkakaroon ng mga dibisyon. Ano pa? Pagkainggit, paglalasing, di ba? Hindi lang alak ka nakalalasing. Yung siya mo, hindi ka ba nalalasing dyan? Hindi daw lasing. Sabog ka lang. Walang taros na pagsasaya. Walang tigil na pagsasaya. Yung wala na sa lugar. Yung carousing. Drunkenness, carousing. Usong-uso yan. Pag Disyembre, ang dami niyan. Bakit? Birthday raw ni Jesus Christ. Yung kaya maraming lasing sa kalsada. Ang iingay kung kumanta. Mga lasing na. Nakita nyo, wala sa lugar. Mga Kristiyano, nakita nyo, may Kristiyano sa Galacia, winawarningan ni Apostol Pablo. At iba pang tulad nito. Mga katulad niya, marami. Hindi niya nabanggit lahat.
Binabalaan ko kayo tulad nung una. So, nung una, binalaan na sila. Binabalaan ulit. Binabalaan niya yung mga Kristiyano sa Galacia. Di ba? Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Posible matalikod ka eh. Posible matakwil ka kasi. Eto pa, dagdag pa natin to. Huling dalawang talata. Para ika nga, mga practical na ano to eh, mga practical na aplikasyon ng salita ng Diyos na dapat hindi makita sa atin to. Ito yung mga hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Hindi ba ninyo alam, ito, mga ano rin to, mga Kristiyano sa Korinto to, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Sabi niya sa mga Kristiyano sa Korinto, huwag ninyong dadayain ang sarili niyo. Ang mga nakikiapid, sumasama sa Diyos-Diyusan, nangangano niya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae. Nakita niyo, no? Hindi tayo galit yan, ha? Hindi tayo galit doon sa mga tomboy at bakla. No? Welcome na welcome kayo sa Christian churches. Hindi para ituloy ang inyong pakikiapid sa kapwa lalaki at kapwa babae. Magtulungan tayo. Matutulungan kayo ng mga Christian church. Wini-welcome kayo ng mga Christian churches na magbagong buhay. Ano yan mga kapatid eh? Ikinasasama ng loob ng iba yan eh. Kapag tinutuligsa mo yung ganun. Tinutuligsa natin yung same-gender marriage, yung kabaklaan, katomboyan, hindi para saktan sila, kundi para ipamulat sa kanila ang katotohanan na ayaw ng Diyos yan. Gusto mo maligtas, kapatid? Kung tomboy ka man o bakla, ayusin mo ang buhay mo, pagsisiyan mo yan. Kalimutan mo na yan. Magbalik loob ka sa Panginoon. Tanggapin mo na ipinagbabawal ng salita ng Diyos yan. Yan eh, paalala na may pag-ibig. Para doon sa mga nakikipid sa kapwa lalaki o kapwa babae. Ito pa sabi, sumunod. Ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait o mandaraya, ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So, hindi lang sa 10 yan, nagsimula yan sa 9. Lahat na nandyan, mga kapatid, sa verse 9. Hanggang dito sa verse 10. Kapag ganyan daw ang tao, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kahit sinasabi mong Kristiyano ka, yun nga, binabalaan ni Pablo yung mga taga-Korinto, pati mga taga-Galacia, mga Kristiyano, na para bagang sinabi ni Pablo, kahit sinasabi niyo mga Kristiyano kayo, pag ito ang pamumuhay ninyo, hindi kayo maliligtas. Yun ang straightforward na salita riyan, mga kapatid. So, huwag natin gawin yan. Disiplinahin natin ang ating mga katawan, disiplinahin natin ang ating pamumuhay. Magkaroon tayo ng disiplinadong pamumuhay, Kristiyano. Mag-aral tayo palagi ng salita ng Diyos. Huwag ka mag-a-absent sa pagtitipon para matuto tayo ng maraming bagay kung paano natin didisiplinahin ang ating mga pamumuhay. Hanggang dyan mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Naway, naunawaan natin ito, magkaroon ito na katuparan sa ating buhay sa araw-araw. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.